Nagpakawala na rin ng tubig sa ilang mga dam. Kung ano-ano mga yan at posibleng maapektuhan. Alamin natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Clazel? Yes, nagbabala ang Pag-asa sa heavy rainfall alert o patuloy na pag-iral ng malakas na ulan dito sa Metro Manila, partikular na nga dito sa Luzon. Kaya na Pag-asa aabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ihahatid na ulan ng habagat at bagyong Karina sa ilang lugar sa Luzon. Narito ang pahayag ni Veronica Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Pwede po yung mag-cause ng mga baha, lalo na po sa mga kung cemented yung lugar, hindi masyadong masisip ng lupa o kaya kahit sa, for example, soil. Pero kapag masyadong saturated, pwede rin mag-cause ng mga pagbaha, pwedeng magkaroon ng mga landslide. Itinaas ang red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal, Bataan at Pampanga pati na sa Zambales. Ang ibig sabihin ay inaasahan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa mga flood-prone areas at hinihikayat ang paglikas sa mga lugar kung saan mayroon ng mataas na tubig. Orange rainfall warning naman o may banta ng pagbaha sa Tarlac. Habang naka-yellow warning naman sa Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Quezon Province. At dahil maan sa patuloy na pag-ulan, nagsimula na ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. 61 cubic meters per second ang inilalabas na tubig. Inaasahang maapektuhan ang mga lugar sa Norzagaray, Angat, Pael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy. Nagpakawala rin kaninang 11 a.m. doon sa Binga Dam na abot sa 27 CMS at posibleng maapektuhan yung mga barangay na malapit dito. Nasa warning level naman ang Lamesa Dam matapos maitala ang 79.41 meters na level. Posible pa itong tumaas at inaasahang aapaw sa oras na umabot sa 80.15 meters. Pinag-iingat ang mga residente sa may Tulyahan River, lalo na dyan sa may Quezon City sa Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Sa Puldina ang Valenzuela sa Barangay Ligon, North Expressway at La Huerta pati na sa Malabon. Mahigpit na pinabantayan ang mga pangunahing ilog sa Metro Manila at pinaalerto yung mga nakatira na malapit dito, kabilang na dyan sa may Laguna de Bay, Marikina at Pasig River. Sabi ni Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division OIC, Ana Solis, ang pag-iral ng mga bagyo at habagat sa ganitong panahon ay karaniwang nararamdaman ngayong rainy season. Pero posibleng senyalis rin ito ng La Nina, lalo't 70% ang tsansa ng pagpasok ng La Nina sa Agosto, Setyembre at Oktubre, pero sa ngayon ay nasa neutral condition pa ang lagay ng panahon. Sa ngayon ay hindi inaalis ang Pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong Karina, pero inaasahan na lalabas na rin ito sa Philippine Area of Responsibility bukas. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Maan. Clazel, matanong ko lang, sa pagpapakawala ng tubig, anong naging epekto nito? Kung may impormasyon na tayo, anong naging epekto nito sa mga maapektuhang lugar? Mayroon na ba? Yes, ayon nga sa MWSS, kapag nagpapakawala ng tubig yung mga dam, bumabaha doon sa mga low-lying areas o yung mga communities na malapit doon sa mga dam. Kaya nga inaabisuhan sila na maging alerto at mag-ingat kapag nakikita na tumataas na yung level ng tubig o bumabaha na ay lumikas na agad. Maan? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.